Kamusta po? Ito may panibagong share na naman ako sa inyo mga boss. Itong Astron mga boss. Okay? Ang model nito, sana may makuha kayong idea mga boss sa mai-share kong video na ko na to. Model LED 3277. Yan ang kanyang model. At itong mga boss ay Smart TV na. Yan. Testingan muna para makita nyo po kung ano ang problema ng TV na to. Kung mayroon po kayong ganitong issue mga boss, sana makatulong sa inyo to. Sundan nyo po mula umpisa hanggang dulo. Yan, ito po, nagbi-blink ang ating standby red light. Yun blinking siya. Ibig sabihin, hindi nag-o-on, hindi nagpa-power on ang ating TV dyan. May problema po sa loob ng board nito pagka ganito. Yan, pinipindot ko siya dyan. Ayan, ina-on ko siya dyan. Ayaw talaga at wala. Blinking lang siya. Yun. Yun po ang error ng TV nito mga boss. Blinking. Okay? At ito ang share ko sa inyo mga boss. Sana makakuha yun niya. Tulad po ng nasabi ko, sana makakuha kayo ng idea, no? Ito, kalasin muna natin. Ito pala mga boss ay unang sira pa lang ng TV. Sabi ng may-ari. Unang beses pa lang itong magagawa. At ito pala mga boss ay frameless na, no? Frameless na yung kanyang LCD. Okay, dito kalasin muna natin ang back cover para makita natin kung ano ang problema ng board. Minsan po pagka ganyang blinking ang standby light, minsan na shorted ang parts o kaya may lobong capacitor. Dito malalaman natin mga boss kung ano ang problema, ano? Pag nabuksan na natin. Salamat po pala sa aking mga mahal na subscriber. Salamat po sa inyo sa panonood sa aking munting channel. Ano po? Sana lahat ng video ko, mga boss, ay nakakatulong sa inyo. At sa magsasubscribe pa lang din, salamat po ng marami sa inyo mga boss. Yun. Dito, natanggal na natin ang back cover. Dito, malalaman na natin kung bakit blinking siya. Indicator light, standby light. Kasi kung walang problema ang board, dapat steady lang yon yung kanyang red light standby. Okay? So, bakit siya blinking kahit hindi pinipindot sa remote, ano? So, yan mga boss. Okay, dito mga boss, napansin ko sa may sensor board niya, yan. Ito po, isusum ko dyan para makita nyo kung ano ang nangyari sa kanya. Yan dito po, makikita natin sa sensor board ang issue. Yan, kinakalas muna natin dyan para makita nyo po ang naging issue. Yun mga boss, ito, binahaya ng langgam ang kanyang sensor board. Ano po? Kaya pala blinking ang ating indicator light at hindi nag-on ng unit. Diyan pa lang nagka-problema na ang ating board. At ito mga boss, yung kanyang lupa, yan po, sa mga langgam po yan, kaya nagkaganyan. Mabuti na lang at hindi doon sa mismong motherboard nagka-problema. Dito, masusolusyonan natin sa may sensor board. Sundan nyo lang po kung mayroon kayong ganitong issue mga boss. At ito, makakuha kayo ng idea.
Pangkaraniwan na po yan, mga ganyang pagka nagkaroon ng langgam sa loob. Ang madalas niya sa may panel, sa may LCD panel, pag doon po problema, naku po, sayang na. Sayang naman ng ating panel. Minsan po hindi na nare-recover, hindi na nare-repair. Dito sa sensor board na naging problema, eto may solusyon pa po dito. I-share ko sa inyo kung paano ang gagawin nyo pagka ganito ang nangyari sa inyong sensor board. Yan, no? Halos makuha na ng lupa. Siyempre mga boss, kailangan linisan muna natin yan. Ano po? Para tanggal mga kalawang. Yan. Kasi importante po malinisan na maayos para katagalan hindi po bumalik ang sira. Yan, at ginamit ko ano dyan na yung lighter fluid. Panglinis. Ito ang ating, corroded na po mga boss. Okay, yan pong mga naka-arrow, yan po ang kanyang lines. Lilinisan natin yan mga boss. Kakaskasin po natin yung printed board na yan. Kasi pag hindi natin tinanggal yan mga boss, katagalan, sira na naman po yan. Hindi na talaga gagana. Kasi mapuputol po yan, magkakaumido. Okay? Kakaroon ng corrosion yan eh. Tagalan, bulok na yan, putol na. Kaya ito po ang solusyon dyan mga boss. Sana makakuha kayo ng idea dito sa ganitong paraan. So halos malahat na po yung halos malahat na yung corroded niya eh. Halos magtuklapan na lahat. Yan, meron tayong missing parts dyan. SMD capacitor po yan, lalagyan natin yan. Pagka nalinisan na natin. Hindi pwedeng wala pong ilalagay dyan kasi yan, may importante po ang parts na yan para dyan. Ganito boss, ang gawin nyo po, yan, ganyan, linisan nyo lahat ng may kulubot na printed. Yan po yung sa may capacitor. Nilinisan natin yan para kabitan natin mamaya. Okay, yung mga boss, madali na siya matuklap. Ano po? Kung hindi yan malilinisan, sayang naman po ang ating board. Mabubulok na. Mabuti na lang at inabot pa natin, na-repair pa natin. Kasi mahirap pa maghanap ng board na yan. Sa same unit ka rin makakakuha. Hindi po nakakabili niyan, sa same unit pa rin makakakuha tayo ng ganyang klaseng board. Mamaya po, isi-share ko rin sa inyo kung anong ipinahid ko dyan para makontrol niya yung umido, yung corroded. After malinisan. Subok ko na po yon, matagal ko na pong ginagawa yon pag may mga repair akong ganyan naging corroded. Mamaya po, isi-share ko sa inyo makatapos linisan. Pag nalinisan na po natin yan, yung sensor board, okay na po yan. Back to normal na po ang kanyang mga supply niyan. Mahalaga po kasi yung mga supply niyan pumasok sa sensor. Yun, at dito mga boss ay nalinisan na natin. Ano po? Okay, ready na ang ating unit. Hindi ko nalinisan lahat kasi hindi pa naman po corroded yung iba. Kung ano lang ang mas corroded, yun lang ang aking nilinis. Testing natin, saksak ulit natin yung socket. Kung anong resulta ng ating ginawang paglinis. Dito malalaman po natin ang result.
Okay, saksak muna natin. Nag-steady na po ang ating red light mga boss. Okay, hindi na siya blinking. Ano po? Nung ating malinisan, ibig sabihin talagang may problema na doon sa line. Corroded. At nag-switch na siya sa blue. At mukhang nagbukas ang ating unit na bumukas na po yung unit. Yung backlight niya ay nag-on. Yun. At bumukas na ang ating unit. Bukas na ang backlight. Hindi na rin blinking ang ating indicator at na-off, na-on. Okay? Okay. So yun. Nakuha po natin. Unang solusyon ay yung linis. At dyan po ay ipapakita ko sa inyo mga boss ko ano ang inilagay ko. Matapos ko siyang linisan o kaskasin yung printed. Ito po mga boss, nilagyan ko siya ng plastic varnish. Ano? Importante pong malaman nyo yan na pagaya nyo pong magre-repair, kung anong pwedeng ilagay, yan. Plastic varnish po, pwedeng ilagay. Medyo kapalan nyo lang para mas maganda ang kapit sa board. Mas matagal siya na hindi makakapasok ang corrosion. Hindi makakapag-penetrate. Kasi sealed po yan ng varnish. Okay? Safe na po yan. Hindi na yan mag-corroded. Hindi naman puputol yan. Subuko na po yan. Marami na akong board na nalagyan ng ganyan varnish. Basta bago nyo lang po testingin, importante mapatuyo muna ang varnish sa board. Okay? Huwag nyo po tetestingin na basa pa ang varnish. Kailangan tuyo po. Dami tama niya dyan eh. So yun. Okay na talaga ang ating standby light at switching na siya. Pati ang daming tama niya. Hindi na talaga siya nagbi-blink. Hindi lang niya talaga makaya doon sa kanyang mga simulation sa liig. At nag-on na rin ang ating unit. Ready for testing na po ito mga boss kung gagana na sa remote. So training na rin. Kasi hindi po siya gumagana sa remote dahil yun niya po nagkaroon ng corroded. So ngayon, naayos na natin yung corroded niya, nalinisan na, napahiran na ng varnish, gumana na po ng maayos. Sa remote naman po natin siya susubukan. Okay? Yan o. Bumakat po talaga yung dumi sa loob ng sensor. Siya lang, hindi na napalitan ng pagkilalim. Yun lang inaantay niya, yung makaibabaw siya eh. Baka niya maigi. Yung kapaibabaw na nagsimula. Sakyan muna niya sinuntok bago ilipat sa mukha. Dami tama no? Hindi mo sinama eh. Pagkati sa mukha, sinangka na lang ang braso eh. Kung may masakit ang tama sa tiyan, Nandun yun. Kaya bukas siya na puro maigi. sinangka na ang mukha. Okay, balik muna natin yung mga buton. Kasi mamaya po for testing ng ating unit. Hindi rin masuli yan. Bitin eh kasi highlight lang eh. Hindi talagang ano eh. Bali, nabang-abangan nyo yan. Naunahan nyo pa si One Sports. Patar. Mga professional na yan eh. Hindi kaya ng mga Levanter. Okay, sila. Hindi sila nadayo sa ibang bansa. Diyan lang. Kaya sila naglalaban-laban na sila. Oo, si tawag dito. Pangit. Sila yung magaling sa sipa. So yun, fix na natin yung case. Yan, tuloy-tuloy po ang ating video. Di po tayo nagkakat kasi gusto ko makita nyo po ng diretso. Yung matras, sipa na lang sipa. Kahit sa bagay, kahit na mag-cut po tayo, ay ganoon pa din naman po ang magiging result noon sa dulo.
Wala pong tsamba-tsamba. Lahat po ay ating nirepair ng ayos. Kasi walang sabi. Yung necromatic. Talagang hindi sinakari siya. Parang hindi na sutok eh. Saka yung sulat noon, pati. Grabe, Mikano. So ito na. Testing na po tayo. Kung tuloy-tuloy na siya mag-on at kung may display. Kasi bumukas ang backlight, tingnan natin kung may display. Baka bumukas lang po tapos walang display, ay mahirap po yun. May iba pang problema. So yun, okay po at may display tayo. At hindi na po talaga blinking ang ating indicator light. And switching na rin siya sa blue, red to blue. Android. Smart TV po ito, Android. Astron po ito, Astron. Astron TV. Smart TV. Yun, pinindot ko po doon yung button niya sa likod mga boss. Kaso hindi pa rin siya gumana dyan sa remote mga boss. Kaya binuksan ko uli siya dyan. Binuksan ko uli ang ating unit kasi hindi siya gumagana nga sa remote. So kung tataka ako kung bakit. So kahit ilang remote pa nga, kahit ilang remote pa ang bilin sa kanya, ay hindi talaga pala gagana. Mapa original remote o universal, hindi po pala gagana dahil may problema pa sa sensor board. Diyan, meron po tayo diyang missing supply sa sensor board. Kasi kailangan po meron tayong 5 volts, ano po, papuntang sensor board yon. Pag nawala yung 5 volts, ibig sabihin po, yung sensor niya sa board papuntang remote, hindi talaga gagana. Kaya ito po mga boss, yan, ito po yung ating data. Okay, yun po, ang ating 5 volts ay missing. Ang nakuha lang po natin doon, 0.9 volts. Okay, kaya kahit ilang remote pa ang gamitin, hindi talaga gagana. May problema pa talaga ang TV. 3.3, okay. Yan po dapat ay 5 volts. Nakuha lang natin 0.9. Missing po yung supply. May problema po. Yung the rest, yung ibang supply naman ay okay naman. Yung sa may sensor po ang nawawala. Kailangan meron po yung, ulitin ko po, na 5 volts. Yun po ang hahanapin natin. At ito ang isi-share ko rin sa inyo. Kailangan present po yun para gumana ang remote to TV. Yung communication nilang dalawa. Okay? So dyan, tinanggal ko muna sa board. Sinukat ko yung socket. 3.3. Okay. Okay, 3.3. Makita nyo namang sa remote, sa tester. Ground. 3.3. 5 volts. Ito po mga boss. Pag tinanggal natin sa board, lumabas yung 5 volts. Ano po? Ibig sabihin, may problema pa tayo sa sensor board. Normal naman ang voltahe natin, present lahat. Okay, ulitin ko uli sa 5 volts. Yun, meron po talaga tayong 5 volts. Lahat po ng supply ay good. So, nasa sensor ang ating problema. Tapos yan. Yan, diyan ko nakuha mga boss yung sensor niya ay talaga kailangan ng palitan. Shorted po yung IR sensor niya. Dito mga boss, pinalitan ko siya dyan. Yan, nakakuha ko ng parts na pamalit. Shorted po yan, kaya pala drop ang voltahe. Okay? Nung mapalitan ko na yan mga boss, ito po ang resulta. Makikita niyo po yan. Kaya yun nga po, kahit napakaraming remote nyo pang bilhin, hindi po talaga gagana. Kasi missing ang supply sa 5 volts pala. Yung 5 volts niya nawawala. Yan, nung mapalitan na, okay, mag-actual testing tayo dito. Yan.
Okay. Unang unit. Diyan, nagpalit na po tayo dyan ng IR sensor. Ano po boss? Mga boss, napalitan na natin. Kasi base sa aking pag-troubleshoot, shorted. Dito malalaman na natin pagka ano sa remote. Yun mga boss, okay na po. No, na lumabas na yung volume. Tsaka blinking na rin yung indicator na sa sensor board habang kinoconnect sa remote habang naka. A few minutes later. Ito po, final testing tayo mga boss. At okay na po ang ating remote to TV. Yan, at nagamit na natin ang remote. Yan po ay may code ako nilagay dyan, hindi lang po basta yan gumana. Okay, yung level sa remote po yan.